pinuri ng Panginoon ang katiwala ito na mandaraya. Hindi gawa ng siya'y nagdala. Kailanman ay pinupuri ng Diyos ang mandaraya. Kanyang pinuri ay ang katalinuhan. Pero sabi nga ba natin, ano bang ibig sabihin ng katalinuhan? Pinakailangan bang ikaw ay maging genius? Sabi nga ba natin, di ba tayo katalinuhan? Hindi lang o intellectual, kasi ang alam lang natin ay IQ. Hindi, marami pa ang mga katalinuhan. Yung skills, yung skills, ano yung iba-iba yung skills natin. May magaling manaig, may magaling carpentero, meron din magaling kumanta, magandang boses at magaling kumanta, bahagi rin o. So mayroon din tayong tinatawag ngayon na EQ, emotional quotients. Meron din ang tinatawag tayo ngayon social quotient. May mga tao very charismatic na pwede niyang pasunurin ng tao sa kanyang kagustuhan. Yung tawag na natin ay very charismatic. May ibang katalinuhan. Bahagi ko yun. Pero yun bang ibig sabihin ni Jesus na kaya na pinuri ang nabanggit na katiwala? Bahagi yun kung saan ay makita natin. Well, hindi lang yung siguro yung kaalaman. Iba kasi yung kaalaman. Iba yung karunungan. Bahagi yun kung saan pinahayag natin mapagkataon. Maaaring marami tayong alam, pero hindi naman tayo marunong. Baka set of information lang. Well, sa atin, parang ang tawag natin dito din, mapamamaraan. Mapamamaraan. O mas kilala natin sa tawag natin, umido. Mga Pilipino magaling mag-umido. Pamamaraan. Kasi nakita niya na siya'y aalisin na sa kanyang pamamahala. At kinakailangan niyang gumawa ng paraan. Sabi nga po dito para hindi siya mamalimos sa kalsada. Kasi hindi niya raw kaya yun. Na mamalimos sa kalsada, hindi kaya ngayon bumungkang ng lupa. Hindi naman siya magaling na bumungkang ng lupa. So hindi niya yun yung kanyang, kung tawagin mo natin ay linya na pwede niya pagkakita. Kaya nga po, isang bahagi yun na makita ko natin, sabi nga natin na yung lalo-lalo na ngayong panahon na ito, na ang pagkilos natin sa daigdig na ito, na sabi nga natin, lalo-lalo na ngayong kapanahonan na ito, na tulad ni
din naman dito sa Ebanghelyo na ang mga makamundo ay mas mapamamaraan kaysa mga makadiyos. Kaya makita natin halin, aba ay napaglinlangan tayo ilang taon. O kung tutusin, hindi naman sapagkat hindi natin alam eh. Hindi naman tayo nagpalinlang tayo. Kasi alam naman natin eh, na may nangungurakot, hindi lang tayo kumigos. Wala naglakas ng loob ng kumigos. Bahagi yun. Siguro gawa nila siguro ng ating kultura na makita natin. Kung hindi pa ipinahayag ng presidente sa kanyang zona, ay baka walang nangyari. Pero yung sabihin, kasi matagal ng lakaran yan eh. Sabi nga natin ay lumang tugtugin na yan. Kailan ngayon, masaramdam natin kasi bakit? Ay, ang tawag na natin yun ay ginamit na natin yung ating kakalinuhan. Kasi alam naman natin eh. Kaya kung minsan, ay hindi yung question of information, lalo na ngayong age of technology. Napakarami na information ngayon na pwede natin pagkunan. Mayroon ng AI, mayroon ng mga social media, may tinatawag na ngayon. Saan ka nag-aral? YouTube University. YouTube lang. Hindi naman nag-aaral ng kolehiyo sa matataas na universidad. Nanood lamang ng YouTube. Nagbasa ng mga libro. So, natuto ang umunlad. Bahagi yun. Sabi nga, marami rin sa ating mga seminaryo na kung tawagin nga natin ay college dropout. Hindi ko napapamitin, pero alam niyo naman natin. So, ano yung sinasabi ni Jesus na alin? Sabi nga natin, kalimitan mo, kaya tayo napapahama, ay dalawang dahilan. Una, gawa ng kasalanan. Alam natin yun eh. Na ang katambal ng kasalanan ay kapahamakan. Maaring kasalanan mo, kasalanan ng mga tao na sa paligid mo, o kasalanan ng mga tao na sa lipunan. Katulad doon na epekto ng mga kapatid natin na nasalanta ng mga baha. Kasi may mga nandaya. At marami pang iba ang pwede natin. Kaya nga yun yung kultura na namayani sa ating pagkilos. Pero isa rin daw dahilan kung bakit tayo nahihirapan na yan. Hindi naman yung kabumuhan ay kututusin nila, hindi paggamit ng katalinuhan. Yun siguro, kasi bahagi yun naman, may alam naman tayo. Malaki yung ating literacy index bilang mga Pilipino. Pero sabi nga natin, ay hinayaan natin na yung ating kaalaman ay hindi natin magamit. Ay hindi naman, wala naman sa sangaputos ng Diyos yun eh. Bagaman bahagi o siguro ng pagtugon, ewan ko rin kung nasasabi natin na kasalanan nyo, kasi wala ako sa aklat ng Genesis, ay may utos ang Diyos. Dinangin ninyo ang daigdig na ito. Pagyabungin ninyo. Pangalagaan ninyo. Ayusin ninyo. Pagyamanin ninyo. Ay bahagi o siguro na alin,
Well, sabi nga na ipinamanin ko sa kalooban ng pagkilos na kung saan ay inaniyan tayo ng Diyos natin. Na tumulan tayo sa katiwalaan na ito na ginamit yung ating kaalaman. Gamitin natin yung ating kaalaman. Kasi yun ay isa sa mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Para higit natin makamit yung kaligtasan. Kasi hindi lang naman tayo nililigtas ng Diyos, gawa lang ng kanyang kapangyarihan. Binigyan din tayo higit sa lahat na kakayanan na higit natin pakinabangan yung mga biyaya na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Meron din tayong partisipasyon sa pagkilos upang makamit natin yung kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At paano yun? Gamitin natin yung ating mga katalinuhan, karunungan, kaalaman, upang higit tayo mamunlad sa daigdig na ito. Kaya bahagi yun ang makita ko natin, siguro din, sabi nga natin, kasi sa linggo ay ang ating hamon ay rin pagpapasalamat. Baka din kasi yung mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos, ang mga karunungan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay taken for granted. Hindi natin pinasasalamatan. Kaya, ano nangyari? Nasasayang. At kung tusin ay ay dahil sa hindi natin nagamit, nagdulot